Hello, good afternoon mga idol. Dito na naman po tayo sa ating pagbablog. Shout out po lahat sa mga bagong followers natin at saka sa mga followers natin na hindi nagsasawa sa atin. Hindi tayo in-unfollow at saka sa mga nag-unfollow. God bless po sa inyo lahat. Mga idol, meron po tayong revelation about sa yung nag-post baga ako na sinabi ko kung ano yung meron sa kapitbahay mo na halimbawa nagtitinda siya ng ganon, inagaya ng kapitbahay na yun. Kahit saan lugar, Luzon, Visayas o Mindanao, may mga nakaka-relate sa mga sa post ko na yun. Maraming nakaka-relate doon na ganon ang nangyari sa kanilang lugar. Hindi lang naman yan sabi sa lugar na dito sa kinatitirikan namin, sa buong Pilipinas po. Kahit sa ibang lugar siguro, ibang bansa, mayroong mga ganon na hindi nakukontento yung kapitbahay pag hindi siya pagkaribal, hindi siya nakakatinda ng tulad ng sa kanyang kapitbahay. Kahit hindi tinda, kahit sabihin, ay nagpatayo si pare ng rest house, magpatayo din ako. Ganun. Kasi may nag-rebel, sabi sa akin, napakahirap daw yung papel ng mga inggitira. Mas mahirap daw ang papel ng inggitira kaysa papel ng mga yung iniinggitan. Ibig sabihin, mas napakahirap daw yung papel sa mga gaya-gaya kaysa doon sa mga ginagaya. Dahil isipin mo daw mga idol, halimbawa, yung isang kapitbahay, nagtayo siya ng bigasan. Yung pagtayo niya ng bigasan, napagplanuhan niya na yun kung kailan siya magtatayo. Nagkaroon sila ng puhunan doon na pinag-ipunan. Ganun. Pero yung mga inggitiro, biglang mangungutang yun para lang na makakapagtinda sila. Una, kung nakautang na sila sa ibang lugar, ibang mga linding, utang naman sa ibang linding, nababaon sila sa utang dahil sa kanilang kainggitan. Kaya sabi niya, mas mahirap daw yung inggitira dahil nababaon sila sa utang. May mga asawa daw na nagkahiwalay na dyan sa mga inggitira na yan kasi pinipilit ng asawa yung lalaki na yung kanyang asawang lalaki na umutang tayo dyan kasi ganito ganon. Napipilitan yung lalaki, pero sa totoo lang ang lalaki naman nagsisikap na magbayad kasi yung asawa niya, yung kinikita sa tindahan din, napupunta lang sa hulog araw-araw kasi nag-accelerate nga sila yung hindi pa nabayaran yung utang, nag-utang na naman muli. Kaya pag yung papel daw na inggitira, sabi niya napakahirap kasi daw ng papel na inggitira. Kasi ang inggitira hindi nakapaghanda ng puhunan. Pag may nakita na ganun ang galaw ng kapitbahay, naghahanap ng paraan kahit saan nakakautang para lang na makapagtinda. Pero hindi sila seryoso sa kanilang ginagawa sa buhay kasi yun nga, ang gusto lang nila na mapapansin mga kapitbahay nila na mayroon din sila, hindi lang yun ang mayroon. Tapos ang mangyari pa dyan, inutangan na nga yung kanilang puhunan, ang kanilang tinda, binabaan pa nila. Binabaan pa daw nila yung tinda nila para lang daw sakripisyo lang daw, para lang daw na sila sisikat. Pero sa totoo, sila ang nagsasuffer kasi sila daw nangungutang ng malaki para lang makakapagtinda. Una, yung kapitbahay na naman sa kabila, halimbawa sa kanan yung ginaya niya na nagbigasan, yung sa kabila, sa kaliwa, nagtayo ng barbecuehan. Magbabarbecuehan din siya. O ibang puhunan naman yun, ibang utang na naman yun. Pero yung nagtitinda ng barbecue, nakapaghanda yun na magtinda silang barbecue kung ilang linggo, ilang buwan yun nila na pinaghandaan ng puhunan. Kaya sabi, napakahirap daw ang papel ng mga inggitira. Hirap na hirap daw sila sa mga buhay nilang ganun. Kasi parang sinusubo nila ang sarili nila sa kapahamakan, sa utang na ganun, hanggang mag-away na sila mag-asawa dahil na sa ganon, kolektor dito, kolektor doon, wala namang nangyari kasi dahil nga nagninegosyo sila na hindi naman nila pinag-usapan. Kaya yun ang sinabi niya, hirap na hirap daw ang papel ng mga inggitira kaysa naiinggitan. Salamat po. Ito po yun na post ko na po yung sinabi mo, idol. Thank you sa lahat.